Magandang gabi sa lahat. Salamat sa pagkakataon na ako'y makapagbahagi ng salita ng Panginoon sa gabing ito. Andito na tayo sa 2 Corinthians chapter 11. Ang chapter 11 ay ang mensahe ni Pablo sa taga-Korinto dahil sa pagpasok ng tagalabas na nagpapahayag ng ebanghelyo. At kino-question nila ang pagka-apostleship ni Pablo, at dahil dito ipinakita ni Pablo ang kanyang posisyon bilang siya ang pinagkatiwalaan ng Diyos sa kanyang ministry of reconciliation. At nabanggit niya dito na ang kanyang paghihirap, at nabanggit din niya na wala siyang ibang pinapahayag kundi ang ebanghelyo ni Hesukristo. Ang chapter 11 na ito ay patuloy si Apostol Pablo na nagpapahayag at pagbibigay babala sa taga-Korinto o iglesia ng Korinto. At pinauluhan ko ito, ang aking devotion, na mag-iingat sa pinapahayag na magkaiba na Hesus. Sa verse 1 at 2, babasahin ko lang. Ipagpaumanhin ninyo, ako'y nag-uugaling hangal. Verse 2, ang pagmamalasakit ko sa inyo ay katulad ng pagmamalasakit ng Diyos. Ang katulad ninyo ay isang malinis na dalagang ipinagkatipan ko sa isang lalaki. Walang iba kundi si Jesus. Verse 3, ngunit nag-aalala akong malason ang inyong isipan at mailayo kayo sa tapat at dalisay na pananampalataya kay Kristo. Verse 4, sapagkat malugod ninyong tinanggap ang sinumang dumarating na nangangaral ng ibang Jesus kaysa ipinapangaral namin. Tinatanggap ninyo ang espiritu na aral na iba sa tinuturo namin sa inyo. Dito sa verse 1, sabi niya dito na ipagpaumanhin ninyo. Kung baga, manatili pa kayong makinig. At sa verse 2, dahil ipinagkatipan ko na kayo sa isang lalaki. Alam natin na ang church is the bride of Christ. At dito pino-point out ni Pablo ang katotohanan na ang church is the bride. At dito ina-apply niya sa iglesia ng Korinto. Sinabi niya na kayo ay isang asawa at manatili kayo na maging karapat-dapat sa kay Kristo. Dahil kayo ay may presenta sa iglesia. Ang punto ni Pablo dito ay ang mga Israelites noon. At ang mga Israelites ay nailarawan din na engaged din sa Panginoong Ama. Dahil ang Israel noon ay isang chosen nation at engaged sa Panginoon. At makikita din ito sa lumang tipan. At maalala natin na ang Old Testament ay isang anino ng kaganapan sa New Testament. At ang engagement na ito ay similar sa pagpapahayag ng mga propeta noon sa iglesia. At ang covenant ngayon, New Covenant ngayon ay hindi na limitado para sa mga etnikong tao, kundi para sa lahat, Mahudyo man o Hintil. Siyempre alam natin na ang mga Israelites ay lagi silang bumabagsak at bumabalik sa sin of idolatry.
Ito ang number 1 na problema sa kanila dahil sa sumasamba sila sa mga larawan na gawa ng tao. At wino-worship nila si Balaam. Samantalang noon sinabihan na sila na Hear, O Israel, the Lord thy God is one. Ngunit lagi silang bumabalik sa pagsasamba sa kay Balaam. Kaya alam ni Apostol Pablo ito. At sa verse 3, sabi niya na nag-aalala ako at takot ako dahil kayo ay engaged na at baka malason ang isipan ninyo at malinlang at malihis ang inyong pananampalataya at maibaling ang inyong atensyon at inyong puso at kaisipan na para kay Jesus. Paano ba malilinlang? No? Sa verse 4, nabasa natin doon na malugod ninyong tinatanggap ang sinumang dumarating. No, sabi niya na kung may sinumang dumarating ay tinatanggap ninyo. So, ang warning ni Pablo dito ay nais niyang manatili kayo o tayo sa ating pananampalataya o manatili ang iglesia na malinis para sa kay Kristo. Sabi niya na huwag kayong malinlang katulad kay Eva at baka may magpahayag ng ibang Jesus o Ibanghilyo o ibang espiritu ay ito tolerate ninyo. So ito ang kinatatakot ni Pablo. Kung mabasa natin sa verse 13, doon ay nagdi-disguise ang mga fake na apostle. No, sila din ay nagpapahayag na nagpapanggap na sila din ay nasa katwiran. At kaya ang sabi ni Pablo kaya pinag-iingat niya tayo na huwag malinlang. Ito ay napakahalaga na makita natin ang punto ni Pablo sa kanyang mga babala sa Korinto at maging para na din sa atin, para huwag tayong malinlang. At mag-iingat tayo doon sa verse 14 at 15. Mababasa natin doon na maging si Satanas man ay nag-aanyong anghel. So hindi nakapagtataka na ang kanyang mga alagad, ang kanyang mga false apostle ay sila din ay nagpapahayag, nagpapanggap na bilang nasa katwiran. At dahil pinag-iingat tayo ni Pablo dito sa chapter 11 na ito upang huwag tayong malinlang. Dahil tayo man ay engaged na sa kay Kristo, ngunit posibleng malinlang ang ating mga kaisipan. At alalahanin natin na walang ibang Kristo Jesus na karapat-dapat sa ating papuri at pagsamba. At siya lamang ang ating paniniwalaan at diyan natin ituon ang ating pananampalataya.
At ito lamang ang aking devotion sa gabing ito, at kung may idadagdag kayo, dagdagan nyo na lang. At ibabalik ko sa presider ang pagkakataon. Thank you, at God bless us all.